sa police report ay nandoon na pangalan ni First Lady Yari? Lisa Marcos sa hotel room at ang daming nakikitang white powder substance na suspected cocaine din. Yari ka talaga dito, Madam First Lady! Panoorin nyo, April 16, 2025. Pakinggan nyo po ang kanyang sinabi dito. Kung bakit daw po nakalaya po si Madam First Lady. But this person told me, a very reliable source of information, told me that Lisa Tanas is on an interim release. Interim temporary release. Tanong lang, Madam Claire Castro, hindi ka ba natatakot sa ginagawa mo? Hindi ka ba nababahala na galing sa bunganga ni VP Sara Duterte itong issue na ito? Sa tingin mo ba, Yusek Castro, magsasalita si VP Sara Duterte nang walang matibay na pinangahawakan ukol dito sa issue na to? Sa tingin ko, mukhang may paglalagyan po itong pamilya Marcos dahil dito sa issue na to. Narinig niyo po yun, mga pre. Anong sabi ng taong ito? Yan, yung nasa baba natin. Ang sabi niya, magsasalita ba daw si Sara Duterte na walang pinanghahawakang ebidensya? Kasi hindi naman, kung intindihin mo yung kanyang mga sinasabi, hindi naman daw basta-basta magsasalita yung kanilang Vice President kung walang ebidensya. Pero bakit noong si Sara ay nagbanta-banta kay Pangulong Bongbong Marcos, okay? Na sabi pa niya, ipapapatay niya si Pangulo pag siya ay pinatay. Ngayon, pinatawag siya ng NBI para mag-explain. Bakit hindi siya nagpakita doon para ipakita yung kanyang mismong ebidensya na talagang may banta sa buhay niya? Bakit wala siya doon? Alam niyo yung mga pinagsasabi ni Sara, hindi nakapanipaniwala yan. 'Di ba? At eto po, idol niya eh. 'Di ba? Paniwalang-paniwala siya doon eh. Okay sana kung si Sara Duterte may isang salita. Kaso wala naman pong isang salita, kayabangan lang po ang marami sa kanya. Na-adapt naman po ng mga taong ito, ng kanilang mga supporter. Kumbaga, ganito, yung explanation dyan. Kumbaga, tumai yung kanilang idol, sila yung sumalo. Kinain po nila. Kasi sabi ng idol nila, tinapay ito ha. Anong kinain nila? Hindi naman pala. Ibig sabihin, uto-uto po. Diba? And then, eto pa. Etong si First Lady, Lisa Marcos, mga pre, ay talagang ano daw, sangkot daw or gumagamit ng pulburon. So, yan po yung ating tatalakayin ngayon at bibigyan ng reaksyon. And of course, etong pagbabalik ng Pilipinas sa ICC. Kasi yan po yung talagang gusto ni Ping Lacson, mga pre. Mamaya mapapag-usapan natin yan, ano. Pero syempre, kung hindi ka pa nakasubscribe sa ating YouTube channel, huwag kalimutang mag-like, share, and subscribe para naman maging updated ka sa lahat ng mga uploads natin. And syempre, mga pre, ayan meron tayong Facebook page, Ballpoint Man 2.0, huwag kalimutang i-follow. So, eto na nga, no? Sa hindi pa po, ayan sa hindi pa naka-follow, sa hindi pa nakasubscribe, mag-subscribe kayo sa ating YouTube channel at mag-follow na kayo sa Facebook. Okay, bago po tayo magsimula sa ating topic ngayon, mga pre, eto na, at i-play muna natin ang video ito. Si Ballpoint Man, hatid ay katotohanan para sa mga Pilipino, isang Marcos suporta. Nagpa-vlog para sa katotohanan at sumusuporta sa PBBM administration. Maraming mga fake news sa social media, kaya tara na at ating puksain ito. Ballpoint Man, isang vlogger na walang kinakatakutan, basta nasa katotohanan lang. Marcos administration ating ipagtanggol sa mga mapanirang
kukunsintihin. Dumadami na ang mga mapanirang Pilipino sa administrasyon dahil sa impluwensya ng isang pamilyang maka-China. Kaya nandito na si Ballpoint Man, lalabanan ang pamilyang maka-China na sumisira sa bansa. PBBM ating ipaglaban, anumang mangyari. Dami nito adati, labang mapaman ang mangyari. So, ito na nga mga pre, at ating panoorin ang pakinggan at panoorin natin ang video ito. Bigyan po natin ng reaksyon. Himay-himayin po natin. Sa police report ay nandoon na pangalan ni First Lady Yari. Sa police report ay nandun daw po ang pangalan ni First Lady Lisa Marcos sa hotel room sa hotel room. Tapos, at ang daming nakikitang white powder substance na white powder substance may nakita. Tapos, suspected cocaine din. ano daw? Anong sinabi? Na suspected cocaine. Suspected cocaine. Okay? Hindi mo pa masasabing cocaine talaga. Diba? Suspected pa lang. Okay? Ngayon, karapat dapat po bang paniwalaan itong si Sara Duterte? Ang tanong, maniniwala pa po ba kayo sa taong ito? Marami na po siyang sinabi, pinagsasabi sa administrasyon na hindi naman po totoo. Puro paninira. 'Di ba? At etong si Sara Duterte, ang intensyon niya po talaga ay pabagsakin ang Marcos family. Si PBBM, First Lady Liza Marcos, speaker, ganun din. 'Di ba? Gagawa ng kwento, pero wala naman pong talagang ebidensya na maipapakita sa mga Pilipino. Maniniwala lang ba kayo dahil nagsalita lang si Sara? Ay yung sabi nga niya na uhukayin niya si si Marcos Sr. Hanggang salita lang, hindi naman niya ginawa. 'Di ba? Yung sinabi niyang pinagbabantaan yung buhay niya, binigyan siya ng chance ng NBI para depensahan yung sarili niya, magsalita siya. Kung talaga merong ganun, hindi niya po ginawa kasi nga wala pong ebidensya. Tapos ngayon maniniwala kayo dito sa laway-laway lang yung kapital? Si Pips TV, oo. Maniniwala yan, uto-uto ito eh. Uto-uto eh. Diba? Maniniwala to. Diba? Si Sara Duterte po ay mahilig pong magpakalat ng mga maling impormasyon. Katulad na lang ng i-raid di umano yung kanilang bahay. Ni-raid ba? May nag-raid ba? May pumasok ba? Wala. Yan yung problema sa kanila. 'Di ba? Mga sinungaling. Mga pamilyang mapanlinlang. And then si Pips TV ay sumama po. Sinakyan ang panlilinlang nitong si Sara Duterte. Kumbaga, example ko, meron kang kaibigan, tumae. Tinikman mo para talagang malaman mo na tayo. Kasi ang sabi ng kaibigan mo, tinapay yan eh. Tikman mo, tinapay yan. Ikaw na uto-uto, tinikman mo rin. Siyempre, nung tinikman mo, alam mong tae na yan, pero dahil kaibigan mo, tropa mo, sasabihin mo, tinapay yan. Pagsisigawan mo pa, tinapay yan. Ganyan po, itong si Pips TV. Ito na, tuloy natin. Then, Yari ka talaga dito, Madam First Lady. So dahil lang nagsalita si Sara Duterte, yari na. Dahil lang nagsalita yung tagalustay ng milyon-milyong pera ng mga tao
or ng pondo ng Pilipinas, yan mayayari na si First Lady. Grabing utak yan, boy. Panoorin nyo, April 16, 20... Ito, sinong maniniwala naman sa kalbong ito? Pambabarubal yung kanyang reaksyon. Mambabarubal ka, paano ka papaniwalaan yan? Ang barubalin mo yung kapwa mo barubal, pero yung taong matino, binarubal ka ba niyan? O ako, example ko lang. O si Sara Duterte, hindi naman ako minumura niyan. Mumurahin ko ba yung tao? Hindi ko minumura yan. Ang pinupukusan ko lang po, yung issue niya. Doon ko siya babanatan. Yun yung issue eh. Diba? Pero kung magko-comment ka dyan sa comment section ko, babarubalin mo ako, mas kawawa ka sa akin. Kasi yung pambabarubal nyo, ano ko lang yan, pulutan ko lang yan. Mariusip naman. Ganon yun. 25, pakinggan nyo po ang kanyang sinabi dito. Kung bakit daw po nakalaya po si Madam First Lady. But this person told me, a very reliable source of information, told me that Lisa Tanas is Yan, sabi niya, Lisa Tanas daw. Doon pa lang, wala na. Diba? Doon pa lang, hindi ka na dapat, karapat dapat paniwalaan. Anong Lisa Tanas? Yun yung tingin nyo sa kinaiinisan yung tao? Yun yung tingin nyo? Bakit? Bakit kayo napipikon? Hindi nyo kayang bumanat ng naaayon dun sa issue? Ba't may mga ganyang pampangalan? Kaya nagagantihan kayo ng ibang supporter, tinatawag din Dutae yung amo nyo eh. Mga Marcos supporter, hindi po yan mahilig mauna. Kapag nauna kayo, babawi ang mga yan. interim release, interim temporary release. Tanong lang, Madam Claire Castro, hindi ka ba natatakot sa ginagawa mo? Ikaw boy, hindi ka ba natatakot sa ginagawa mo? Na himudpwet ka ng mga, hinihimudpwet mo yung mga idolo mo? Hindi ka ba natatakot? Tanong ko lang sa'yo. Tingnan mo nga yung taong bugaw. Didiis yun. Pero gustong patayin ng amo nila. Alam mo, boy, ito yung aso nila eh. Alam mo, itong aso-aso ng mga Duterte. Anyway, di naman to napapansin ng mga Duterte. Hindi nga to kilala. Pero, pinagsisiksikan niya pa rin yung sarili niya doon sa kanyang amo. Pero tandaan mo yung amo nyo walang paki sa inyo. Pwede kayong gawing sakripisyo. Walang pakialam sa inyo yan. Tingnan mo yung baklang na nasampahan ng kaso ngayon. Dahil nagpakalat ng mali impormasyon, napapasukin daw yung bahay ni Digong. Anong nangyari doon? Nasampahan ng kaso. Kinasuhan po. Anong ginawa ng mga Duterte? Nga, wala pong ginawa. Tinulungan ba yung bayot na nagpakalat ng mali impormasyon? Wala po. Diba? Tuloy. Hindi ka ba nababahala na galing sa bunganga ni VP Sara Duterte itong issue na ito? Hindi talaga mababahala yan si Atty. Claire kasi unang-una, ikumpara mo man si Atty. Claire kay Sara Duterte, napakalayo. Si Sara Duterte ay kulang po sa kaalaman. Samantalang si Atty. Claire Castro, bihasa na yan. Lawyer nga eh. Pero duda ko dito kay Sara, mapapatanong na lang ako, lawyer ba to? Diba? Bihasa na yan. At pangalawa, bakit matatakot ito si Atty. Claire? Yung mga pinagsasabi ni Sara Duterte, ano lang yan, wala namang ebidensya eh. Diba? Si Sara lang. Puto lang yan sa paningin ni Atty. Claire. Ibig sabihin, maliit lang ang tingin ni Atty. Claire dito kay Sara kasi hindi na po kapani-paniwala ang kanyang mga sinasabi. Tama? Sa tingin mo ba, Yusek Castro, magsasalita si VP Sara Duterte nang walang matibay na pinangahawakan ukol dito sa issue na? Yes! Katulad na lang nung may papatay daw sa kanya. Wala naman siyang pinanghahawakang ebidensya na may papakita o may isasubmit sa NBI. Wala naman, pero tuloy pa rin siya sa kanyang ginagawa. May naipakita ba? Wala. Ganyan si Lustay. Pips TV, debate tayo patungkol dito. Baka gusto mo naman. Naawa naman ako sa'yo. Lalagyan ko lang ng kaunting kaalaman yung isipan mo. Gusto mo?
Baka gusto mo lang naman. Ha? Baka lang naman gusto mo. Eh, welcome naman tayo dito, ha? Huwag kang mahiyang mag-message sa akin sa aking Facebook page. Ballpoint Man 2.0. Wag doon sa Ballpoint Man kay restricted yun. Sa tingin ko, mukhang may paglalagyan po itong pamilya Marcos. Teka lang. Sino ba talaga may paglalagyan? Pamilya Duterte o Pamilya Marcos? Sino ba yung nauna na ngayon sa dahig? Yun yung tanong. Sino yung nauna na at sino yung may pinaglagyan na? Yun yung tanong. Dahil dito sa issue na to. Ito. Forward tayo dito. Sige, Peps TV, welcome back po sa ating channel. Baka ito nga po, meron po tayong panibagong update ukol po dito. Dahil po sa pagpanaw po ni Juan Paulo Vargas Tantoco o tinatawag po lang Pawi noong March 8 mga idol, ito nga po, meron na po yatang matibay na ebidensya na hinahawakan si VP Sara Duterte ukol po dito sa pagkakasangkot po ni First Lady Liza Araneta Marcos doon. Yari na po talaga kayo. Mukhang machi-checkmate na po itong inyong First Lady. Tamo nagpapakalat sila ng maling impormasyon noon na sabi nila nandun daw sa ibang bansa ang First Lady. Wala daw po sa Pilipinas. Tapos yung mga DDS na tatanga-tanga tuwan-tuwa, pumapalakpak pa. Ngayon, nga kayo ano? Bakit nandito yung First Lady sa Pilipinas ngayon? Ano na naman depensang gagawin nyo? Ganyan kayo kabobo, uto-uto. Sorry pero masakit man yung katotohanan, ganyan po kayo. Kala po kasi nila madali pong gawa ng paraan yung mga pa-edit po nila dyan. Eto na po mga idol. Nagsalita na po si VP Sara dito ukol dito po sa kinakasangkutan po ni First Lady Liza Araneta Marcos. Pakinggan nyo pong mabuti mga idol Nung nagkaroon, pakinggan nyo yung mahilig mga pital ng laway-laway lang. Alam nyo na yung ibig kong sabihin. Sana all no, kapital laway lang. ng malaking krimen sa Estados Unidos na merong namatay dahil sa drug overdose. Siya po yung tinutukoy doon. Ito po si Sir Pawi. Sa police report ay nandoon na pangalan ni First Lady Yari? Liza Marcos sa... Kasi kung sangkot po ang First Lady dito mga pre, kung sangkot po ang First Lady, ibabalita po yan sa ibang bansa. Kasi hindi naman po kontrolado ng Pilipinas ang media doon sa ibang bansa. Tama? Kasi kung talagang totoo yan, dapat sumabog na ang pangalan ng First Lady sa iba't ibang bansa. Lalo na kung saan ito nangyari. Diba? Ang mga Pilipino kasing DDS mahilig gumawa ng kwento manira diba? Mahilig po. Wala naman silang koneksyon doon sa ibang bansa para malaman nila kung ano yung totoo. Tandaan po natin, ang Pilipinas, wala pong kontrol sa media doon or gobyerno doon sa ibang bansa. Maliit lang po tayo kumpara sa kanila. Hindi natin kayang kontrolin yung iba doon. Kaya gets nyo yun? hotel room at ang daming nakikitang white powder substance na suspected cocaine din. Yeah. Ayan na, suspected pulburon. Tapos ang sabi nitong tao na to, yari, suspected pa lang eh. Ano mayayari? Kaya pag pinagbibigyan ko siya, pagpalagay natin nandun nga yung First Lady, isususpected pa lang eh. Ito yung matindi sa atin mga Pilipino lalo na yung mga DDS. Yung ibang bansa, wala pang nilalabas na balita. Wala pa. Pero itong mahilig sa mga reels, yung mga engagement na yan, updated sila palagi. Kala mo may alam, mga bobo naman. Diba? Hindi pa nga binabalita sa ibang bansa, ay sila na. Nauna na silang magbalita sa media doon sa ibang bansa. Parang may koneksyon. Makapal ng pagmumuka. Diba? Matatawa ka na lang. Magbabalita na ito daw yung nangyari dun sa First Lady, sa ibang bansa, ganyan. Abay, saan po ba kayo nagtatrabaho? Ha? Saan po ba? Sa ibang bansa po ba? Reporter po ba kayo?
ginagawa ko eh. Tapos, kakalat na yan kasi social media nga eh. Kagat noong uto-uto, kakagati naman ng uto-uto, kakagati naman ng uto-uto, kakagati naman ng uto-uto, hanggang sa mga uto-uto nagsama-sama. Di ba? Oh, tuloy tayo. Ari talaga mga idol, no? Ulitin natin ha. Ano po yung sinabi? Sa police report ay nandoon na pangalan ni First Lady. Sa police report daw po, nandun yung pangalan ni First Lady Lisa. Yari ka talaga dito, Madam First Lady. Sa tingin ko kasi, hindi naman po magbibitaw ng salita to si VP. Sa police report, nandun ang pangalan ni First Lady. Pero sa report ng media, wala naman. Oh. Tandaan nyo, maliit lang yung Pilipinas, malaki sila. Hindi natin kayang kontrolin yung bansang yan. Pero, teka lang. Bakit alam mo, Sara Duterte? Reporter ka ba? Ang Vice President natin, reporter na yata ito. Diba? Kasi updated eh. Di pa lumalabas yung balita sa ibang bansa, ikaw meron na? Pambihira naman. Sara Duterte, kung wala po itong matibay na hinahawakang ebidensya. Palagi namang walang matibay na hinahawakan na ebidensya yan eh. Pero yung bunganga niyan matibay. Matibay sa kasinungalingan. Yari talaga. Checkmate na to. Lisa Marcos sa hotel room. Checkmate na to. Tapos yung na-checkmate, si Digong, andun sa dahig, nagre-relax. At ang daming nakikitang white powder substance na suspected cocaine din, ay bigla nilang kinidnap, kinuha si Pangulong Duterte. Dahil nga daw po, dito po sa pagkakasangkot ni First Lady sa pagpanaw po ni Pawi Tantoco, bigla po nilang pinagplanuhan daw ang pagdukot kay dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte. Yan po talaga yung kumalat na issue noon. Kaya po minadali nila si Tatay Duterte para po ma-divert po ang issue na nangyari nga po dito kay Lisa Araneta Marcos doon po sa LA. Yan. Fake news po yan. Oh, isa na ang Ito sana po makita po ng NBI itong video ni Pips TV. Okay? Kasi ayon po sa narinig natin ngayon, nung si First Lady Liza Marcos ay nasangkot daw po sa issue doon sa ibang bansa, bigla po nilang hinuli daw, bigla pong hinuli ng gobyerno si Digong para yung issue mapokus kay Digong, hindi na doon kay First Lady. Ganon yung sinasabi nitong Pips TV na to. Pero ano pong sabi ng Malacanang? Okay, ano pong sabi ng Malacanang? Si Atty. Claire Castro mismo yung nagsabi nito. Ano pong sabi niya? Si First Lady Liza Marcos po, nakauwi na po na bansa. Okay, and din kinabukasan, tsaka palang hinuli si Digong. Tama? Kinabukasan pa po bago hinuli si Digong. Pero ang pinapalabas nila na hinuli daw si Digong, nauna daw pong hulihin si Digong. Baliktad, binaliktad po nila. Ha? May record po yan. Ang pag-uwi ng First Lady dito sa bansa, recorded po yan. Ha? Kaya nga nauna munang makaapak ang First Lady sa Pilipinas, sa lupa ng Pilipinas, and din kinabukasan, pag-apak ni Digong sa lupa ng Pilipinas, tsaka pa siya hinuli. Ayan na, sana po tutukan po ito ng NBI yung pagpapakalat ng maling impormasyon patungkol dito, no, sa nilalabas ngayon ni Pips TV. Kasi i-review nyo po NBI yung sinabi ni Atty. Claire Castro. Yun po ang sabi ng Malacanang. Yun po ang sabi ng Malacanang. Na nauna po ang First Lady dito sa ating bansa bago po si Digong hulihin. Maliwanag po yan. Hanapin nyo po yun, NBI. Hindi ko po kayo inuutusan, pero para po tayo sa katotohanan. Ha? Doon lang po tayo sa katotohanan. Alam ko naman at naniniwala ako na nasa katotohanan kayo. Pero gusto ko lang makatulong bilang isang vlogger.
Alam ko, yung mga nanonood sa akin dito, napanood din nila yun. Ako napanood ko rin, pero hindi ko, mahaba kasi yung video, hindi ko alam kung saan banda doon. Okay, pero may ganun sinabi si Attorney Claire, na nauna po si First Lady dito. Ngayon binabaliktad ni Pips TV. Madadali ka, boy. Hinay-hinay sa maling impormasyon na binibigay mo. Delikado ka dyan. May pamilya ka pa naman, tapos makukulong yung tatay. Ay nako, ingat-ingat ha. Okay lang naman, iduluhin mo yung gusto mo pero yung susubra ka, na kahit fake news, ilalabas mo na para lang may pagtanggol mo sila, mali na yon. Naawa lang ako sa'yo, boy. Ha? Ingat-ingat lang. Kaso nga lang mga idol, hindi po talaga matago-tago itong sikreto na to. At eto nga mga Lodi, no, todo depensa po siyempre ang tagapagsalita po ng palasyo. No? Walang iba kundi si Claire Castro. In a recent interview, Vice President Sara Duterte ito yata yon. Ito yata yung video na yun. Panoorin natin ha. Said every time may issue raw po against the Marcos administration, inaatake raw po ang mga kalaban. And may I read part of her quote? Merong namatay sa Amerika at nandoon sa loob ng kwarto si First Lady Liza Marcos at nandoon sa police report. Cocaine yung sinasabi nagkalat doon sa kwarto na yon. Bigla na lang nilang hinila, kinuha, dinukot si Pangulong Duterte. Your comment po, ma'am. Sa kanya pala nang galing ang fake news. Yun! Ang galing talaga! Yun! Diba? Si Attorney Claire kasi may alam Tagapagsalita yan Alam niya yung mga nangyayari, pinag-aralan nila yan. Kailan dumating si First Lady, kailan dinukot si Digong. May mga dates yan. So, ang sakit nun. Tatawagin fake news si Sara Duterte. Ang Vice President, pangalawang Pangulo ng Pilipinas, fake news. Ayun po yan kay Attorney Claire Castro. Tuloy. Sino ba itong nag-chat-chat? Wait lang po Okay, tuloy. Ni Madam Claire? Biruin nyo, pinalabas na fake news yung sinabi ni BP Sara Duterte. Mamaya mga idol meron lang ako ipapaalala sa'yo na dito nga po meron pong lumabas na witness galing dun po sa LA. Panoorin po muna natin to si Madam Claire. Tandaan po natin, dumating si First Lady sa Pilipinas, March 10, 2025. March 11, ito yung sinasabi ko kanina. nagkaroon po ng event si First Lady with the representatives of Girl Scouts March 10! Tama ba, March 10? Tuloy natin. of the Philippines. Dito na po nagsimula yung mga mga Lodi, no? Haka-hakang mga edited daw po itong mga ginagawa pong mga event ni Daw? Diyan ka manadali sa daw. KO. Edited. Paano naging edited yung picture na yan? Kasi kung ako yung titingin dito sa picture na to mga pre, labo labong maging edited yan. KO. Dumpers. Kasi ako nag-edit din po ako ng mga picture. Alam ko po yung edited sa hindi. Lady. March 11 po nang naaresto or dinala ang dating si First Lady dumating sa bansa March 10. Inaresto si Digong March 11. Klaro? Pero yung pinapalabas ng mga DDS, nauna daw pong kumbaga sumabog yung balita. Kasi tumatawag si wait lang po Wait lang. Ayan, pasensya na may tumawag. Tuloy na natin to, Pangulong Duterte sa ICC. Kasi ang pinapalabas po nila na hinuli daw po itong si Digong dahil may issue dito kay First Lady. Para yung atensyon ng mga Pilipino mapukus doon kay Digong. Napakalayo. Tuloy. Sinasabi po ni Madam Claire na ito nga daw po si First Lady Liza Araneta Marcos nakauwi daw po dito sa ating bansa pagkatapos po nung event nila doon sa LA. Dahil nga po sinasangkot po siya dyan sa pagkasawi po ni Mr. Pawi Tantoco na na-overdose daw po di umano sa hinihinala po nilang cocaine. Ayon daw po sa police report na nakita daw po nila, nandun daw po ang pangalan ni First Lady Liza Araneta Marcos, sabi po ni VP Sara Duterte. Sa tingin nyo ba? Sabi ni Sara Duterte. Sabi ni Sara. Hindi,
alam nyo, wala na eh. Mahirap ng paniwalaan si Sara Duterte eh. Wala po siyang, naipapakita mga ebidensya. Wala. Noong 2024 pa, ang dami niyang banat sa gobyerno. Na kesyo ganito, ganyan, at sa buhay niya may banta. May nakita po ba tayong ebidensya? Wala. Tapos ngayon, dahil sinabi lang ni Lustay, maniniwala na kayo? Natatawa ako, sorry. Ba? Sasabihin ni VP Sara Duterte itong mga detalyeng ito kung ikasisira lang din ang pangalan niya? Matagal nang sira yung pangalan yan. Kaya nga lahat ng paninira niya, ginagawa na eh. Diba? Kasi nalalapit na. Tuloy. Hindi. Kung hindi nyo kilala ang mga Duterte, hindi to Kilala ko ang mga Duterte. Bakit ko kilala? Taga Davao din ako eh. Ano ka ba? Kilala ko yan. Na ang mga Duterte, puno ng kayabangan, puno ng kasinungalingan, at may mga tinatagong sikreto yan. Kilala ko ang mga Duterte. Ano ka ba? Ha? Ang pinapakita nyo lang kasi, ito subukan yung ibulgar. Yung mga baho niyan. Hindi nyo kaya. Sasabihin kasi ng iba, hindi, taga Davao kasi ako. Kaya Duterte pa rin. Duterte pa rin. Ha? Ito ko susuporta sa pamilyang yan. Ang susuportahan ko po yung pro-Filipino, pro-Philippines. Hindi po mga makat-China na sumisira sa ating bansa. Tuloy. salita kung walang hawak na matibay na ebidensya. So, ito yung sinasabi ko sa inyo mga Lodi, no? About po doon sa sinabi po ni... Ito na, yung kanyang pambato, yung kalbo nga. Yung kalbo. Ano bang kapasidad ng kalbo na yan? Ha? Ano bang kapasidad ng kalbo na yan para paniwalaan? Oh. Tingnan natin. Madam Claire na nandito daw po si Lisa Araneta Marcos pagkatapos po nung event nila doon po sa LA. Tingnan natin kung may ebidensyang may papakita ngayon si One Punch Man. Si Saitama. May tama. Tingnan natin Sa kanya po natin nalaman na ito nga po si Lisa Araneta Marcos nasangkot daw po di umano doon po sa pagkakasawi ni Paulo o ni Pawi Tantoco. Panoorin nyo, April 16, 2025. Pakinggan nyo po ang kanyang sinabi dito. Kung bakit daw po nakalaya po si Madam First Lady. That lady is on a temporary interim release. Temporary interim release na siya, guys. Temporary na siya naa sa Pilipinas. Kuno. But I still don't believe because... Maniniwala po ba kayo? Ito, bigyan ko kayo idea. Nasa ibang bansa ka. Nasangkot ka sa tinatawag na pulburon video. Hindi basta-basta yun pulburon video, pulburon. Hindi basta-basta yan pag usapang pulburon. Ibang bansa yan, hindi ang Pilipinas. Pag ikaw, nandun ka sa ibang bansa at nasangkot ka sa pulburon, sa tingin mo, bibigyan ka ng chance ng gobyerno doon na temporary kang makalaya at makauwi ng Pilipinas. Dito babasagin kita. Sige, subukan nyo. Subukan nyo. Magpulburon kayo doon at pag nahuli kayo, sa tingin nyo bibigyan kayo ng chance ng gobyerno doon para makauwi ng Pilipinas pansamantala. Sige, sagutin nyo yan. Yun na lang yung bibigay ko sa inyong salita. Papayagan ba? Hindi basta-bastang issue yan. Droga! Droga to! Yung pinag-uusapan dito. Sa tingin nyo makakauwi yung First Lady? Kapag nasangkot sa mga ganyang issue? Malaking bansa yan. Tayo, ganito lang tayo kaliit. Walang power yung First Lady dun. Kung makakagawa ng mali. Mali is mali. Batas is batas. Ganon yun. Pangalawa, hindi po binalita sa media. Media ng Pilipinas, ganon din po sa ibang bansa, wala. Ano, sunog agad. Sunog na naman kayo.
Tuloy. Sa pagtanaw na ko sa mga post niya, mura mga edited yapon tanan. Dahil nga mga Lodi, halos lahat ng mga picture na pinopost dito ni Madam Lisa Araneta Marcos, para nga po talagang mga edited. Para! I-confirm nyo naman. Ang pangit naman na sasabihin nyo lang sa mga followers ninyo parang edited. I-confirm nyo naman kung edited ba talaga o hindi. Para hindi malito yung mga taga-suporta ninyo. Diba, para lang kayong nanguhula. Kahit sino naman po siguro tumingin na graphic artist mga Lodi, masasabi po talaga nila na edited po yung mga pinagpo-post po nito ni First Lady Lisa Araneta Marcos. Kaya nga po napuno ng haha-react po yung kanyang mga post sa kanyang Facebook page. At ngayon po... Normal naman yung haha-react. Normal, kasi may kalaban. May China po kasi na nagpopondo niyan. Merong China, halimbawa isang Facebook page. Or di kaya isang Facebook page. May China, pupunduhan ng pera yung mga trolls na yan or kung sino yung namumuno dyan. Alam niyo yung auto-likes or auto-react. Ganyan po yung mangyayari dyan. Kahit hindi ka famous, may Facebook page ka ngayon, pwedeng gawin yan. Okay? Para maging katawa-tawa yung tao. At para sabihin, galit ang mga Pilipino sa taong ito. Pero kung tutuusin po, mga robot po yung naghahag dyan. Tingnan nyo yung karamihan po dyan. Mga Indiano. Indian, ibang lahi, hindi po Pilipino. Wala pong mga muka. Robot. Auto-likes kung tawagin. Diba? Auto-likes. I-search nyo po sa YouTube para alam nyo kung ano yung auto-likes. Mga Lodi, nakikita. Pwede nyo pong gawin yan. Pwede nyo gawin yan. Madali lang yan. Na po natin si Madam Lisa Araneta Marcos na paghala-gala na po, sumasali na po sa event pero hindi po niya yan ginawa noong mga nakaraang buwan mga idol. But this person told me, a very reliable source of information, told me that Lisa Tanas is on an interim release. Maniniwala ka pa sa ganyang mga lumalabas sa kanilang bunganga. May halong panggigigil. Halatang pikon na pikon. Di man lang professional kung magbigay ng opinion reaction. Diba? Interim temporary release. Temporary lang mo daw po naka-release. Temporary release. Ngayon, Pips TV, bibigyan kitang idea. Punta kang, halimbawa, punta kang Amerika. Pips, punta kang Amerika. Gumamit ka ng pulburon doon. Magpahuli ka sa pulis. Tingnan natin kung mabigyan ka ng temporary release order or pansamantalang kalayaan or pansamantalang kalayaan para makauwi ng Pilipinas. Tingnan natin. Tingnan natin kung mangyayari yun. Lalo na't usapang pulburon ito. Hindi po, binabaliwala yan. Ha? Sige, Pips TV. Bigyan kita ng pag nakauwi ka ng Pilipinas, gawin mo na akong alipin. Sasambahin na kita. Pero pag hindi nangyari yon, good luck, mabubulo ka doon. Hindi man matatawag na logic, pero initiative na lang. Isipin nyo, oo nga no, nandun ka sa Amerika, magkamali ka doon, matik, kulong. Pag TNT ka nga doon, kulong ka eh. Diba? Talk in text. Hindi TNT tago ng tago. Yan pa kaya na pulburon? Sus, Mariusip naman. Mga idol, kayo na po bahala humusga sa sinasabi niya. Basta ako mga Lodi, parang konektado po talaga kung ano po yung sinabi niya dito at yung sinabi po ni VP Sara Duterte. Ang nakakatakot lang dito mga idol, kung ano po talaga yung naging kasunduan, kung sakaling meron man naging kasunduan para pansamantalang makalaya po ang ating First Lady Lisa Araneta Marcos, kung sakali po siya isangkot po talaga dun sa nangyari po kay Paulo Opawi Tantoco mga idol. So eto pa, tuloy pa natin yung pagdedepensa po ni Madam Claire. Ito po, ang sinabi ni VP Sara ay walang paggalang sa pamunuan sa organisasyon ng Girl Scouts of the Girl Scouts Philippines. Saan daw? Saan yung Girl Scout na yan?
pamunuan sa organisasyon ng Girl Scouts of the Philippines. Pinapalabas Girl Scout of the Philippines. Pinapalabas na. niya na ang event na to ay hindi nangyari. Tanong natin, dapat pa bang paniwalaan? Ang event, pinapalabas ni Lustay na hindi nangyari. Pero nangyari. Diba? Nangyari po. Ang hindi lang po fake news pala itong si Sara Duterte. Ano pa? Manlilin lang pa. Tuloy natin. Ang mga sinasabi ni Vice Presidente. Tanong lang, Madam Claire Castro, hindi ka ba natatakot sa ginagawa mo? Hindi ka ba nababahala na galing sa bunganga ni VP Sara Duterte itong issue na ito? Sa tingin... Anong ikakababahala? Anong ikakabahala kung galing sa bunganga ni Sara? Mas lalo ngang dapat magdiwang. Bakit? Lahat ng lumalabas sa bunganga ni Sara ay walang katotohanan. Diba? Mahirap ng paniwalaan ang ating Vice Presidente. Diba? Mahirap na po. Ang tanungan ng karamihan, nasa tamang pag-iisip pa ba ang ating Vice President? KO! At nakakahiya. Bisaya, for the first time, Bisaya na presidente dinala doon sa dahig. Nag-relax doon. At for the first time, Bisaya na Vice President. Anong nangyari? Na-impeach sa Kamara. KO! Nakakahiya yun, di ba? mo ba, Yusek Castro, magsasalita si VP Sara Duterte nang walang matibay na pinanghahawakan ukol dito sa issue? Kayo, tatanungin ko kayo. Ang tanong niya, sa tingin mo ba, Yusek Claire Castro, magsasalita ba si Sara Duterte nang walang matibay na pinanghahawakang ebidensya? Ang tanong ko naman sa inyo, si Sara Duterte ba, nung nagsalita siya, patungkol sa nagbanta sa kanya, may ebidensya ba siya? Wala. Kaya Pips TV, hinahamon kita sa isang debate. Huwag kang matakot. Yung 50,000 mo, nandito lang yun. Pag nanalo ka sa debate sa akin, bigyan kita 50,000. Bahala na makapangutang ako nito sa Bombay. Ano? Ha? 50k lang naman? Alam ko hindi ka mananalo, kaya kampante ako. Mahina kayo, mga weak kayo, mga mahihinang nilalang kayo. Bakit? Sinusuportahan nyo yung nagpapakalat ng fake news kaya ang dali-dali nyong basagin. Na to. Kung akala mo siya ay isang fake news, bahala ka sa buhay mo. Pero pagdating ng panahon, Madam Claire, malalaman mo talaga kung ano yung ginagawa mong pagtatakip. Pero dito, mga Lodi, rumesback naman po si VP Sara Duterte. At tinawag niya pong basura itong si Claire Castro. At yung tinatawag po niya... Yun lang naman yung kaya ni Sara, yung man-trash talk. Ba't walang laman ang utak? Ang tanong nga dito, ano bang naitulong ni Sara Duterte sa bansa, sa mga Pilipino? Wala. Puro lang issue. Palustay-lustay pa. Wala. Panlalait. Ganun lang naman yung kaya niyan Mababaw lang. Pinsan daw po ni Yusek Claire Castro. Yung sa nangyari na Kayo daw pong fake news sa viewers mo. sige. Oo, lagi ko naman na sinasabi, no? Huwag na tayo makinig kay Claire Castro. Huwag na daw makinig kay Claire Castro. Bakit? Kasi ang demonyo po, nasasaktan sa salita ng matinong tao. Lalo na, ito si Atty. Claire Castro, matino yung mga salita niyan. Kaya ang demonyo po, hindi po yan nakikinig sa mga matitinong tao dahil nasasaktan po sila. Nagigits yung punto doon? Hindi po makikinig yan. Kaya mandadamay, wag na kayong makinig dyan. Sama-sama tayo, baka magising pa kayo sa katotohanan, kaya wag na kayong makinig dyan. Yan yung mga diskarte. Diba? Tuloy. At sa pinsan niya na si Franz Castro, dahil nga ang kanilang pamilya ay pamilya ng garbage in, garbage out. So, basura ang lumalabas lagi sa bibig. Baliktad! Basura daw ang lumalabas palagi sa bibig ni Atty. Claire Castro. Samantalang ang basura si Sara Duterte.
andun palagi sa bunganga niya yung panlalait, pagmumura, pangwawalang hiya, pang-fake news, patay-patay. Eh di galing sa inyo yung pagiging basura sa pamilya niyo, Sara, di ba? Ngayon, bakit mo ipapasa kay Attorney Claire? Wow naman! Yung gawain nila ipapasa sa ibang tao, hindi na nahiya. Ay, nako. Kami po hindi ata, I don't know kung nagigets ni Yusek ang ibig niyong sabihin. Kasi in-interpret niya yun as regarding to the investigation po sa Prime Water. Well, ano po ibig niyong sabihin pag sinabi yung garbage in, garbage out? Kailangan po. Ayoko na mag-explain. Ayoko na mag-explain kay Castro kung ano ang ibig ko sabihin. Kapag hindi niya naintindihan, ay kasalanan niya yun. At wala akong obligasyon na mag-explain sa kanya. Wala kang obligasyon na mag-explain sa kanya pag hindi niya naintindihan. Actually, naintindihan naman Sara Duterte. At hindi mo kaya mag-explain dahil wala kang kakayahang mag-explain. Ito naman si VP Sara Duterte, masyado yung pinapahirapan ng utak ni Madam Claire. Alam niyo naman mahina siya umintindi. Doon nga lang sa 7 peso per kilo na bigas na sinabi ni Tatay Duterte na babawasan niya Hindi po niya naintindihan yun. Eto Okay. Pagbibigyan kita dyan sa 7 pesos na yan. Doon pa nga lang sa sinabi ni PBBM, na pangako, hindi niyo rin maintindihan. Lalo na si Sara Duterte, bobo, hindi maintindihan. Bakit? Anong sabi ni Sara Duterte? Nangako daw po ang ating Pangulo. Kaya sabi ko nga, meron po tayong bobo na Vice President. Diba? Yung reduce na intindihan nyo, nag-react agad kayo doon. Ipain yun sa inyo Pero yung pangako, hindi nyo maintindihan. Diba? Ang pangako, hindi nyo maintindihan. Paano yun? Sige nga. Kaya masasabi ko po, si Sara Duterte, unang-una fake news yan. Pangalawa, bubo yan. Hindi po, pagmumura yun hindi ko siya minumura. Pero yun siya, bubo talaga. Kasi yung pangako, ginawa ba naman pangarap? May interview siya. May interview po si Sara Duterte. Tapos ngayon, tatanungin nyo si Attorney Claire patungkol dyan. Bago nyo tanungin si Attorney Claire patungkol dyan, klaruhin nyo muna yung pangako sa pangarap kung ano ba talaga. Kasi ang alam ko, pangarap. Never nangako yung Pangulo. Bakit tinawag nyo siyang garbage in, garbage out? Anak ng tinapay naman. Okay, mag-research ka daw, Madam Claire Castro, kung anong ibig sabihin ni VP Sara Duterte. Dahil hindi niya na ipapaliwanag kung ano yung sinasabi niya patungkol sa iyo para ikaw na mag-isip nun. Pero dito tayo sa issue po na to, mga Lodi. Sa tingin ko, mukhang may paglalagyan po itong pamilya Marcos. May paglalagyan daw yung pamilya Marcos. Pero nauna nang may pinaglagyan si Digong. At susunod na si Bato at si Sara kasi nakalista na pala sa ICC. Sila pala yung may pinaglagyan. Dahil dito sa issue na to. Abangan po natin, mga idol, ang mga susunod na kabanata. Hanggang dito lang po muna. Stay safe and God bless you all. Vote straight, PDP laban. Duterte pa rin. Dutae pa rin daw po sila. Diba? Dutae pa rin daw. Nakakahiya na etong mga tao na to, kahit mali, sinasamahan po nila. Diba? Mga talagang masasabi nating mga walang utak. Mga bobo. At puro lang isang pamilya yung pinagtatanggol. Hindi nyo tinitingnan yung ating bansa. Puro lang kayo isang pamilya. Nakapokus lang sa isang pamilya. Napaka-weak. Diba? So ngayon mga pre, ayan may hamon ako sa'yo. Pips TV, debate tayo. Huwag kang mag-alala, hindi ko naman tatalinuhan. Kung ikaw gagamitin mo yung 1% na katalinuhan mo, huwag kang mag-alala. Kabubuhan ko muna yung gagamitin ko sa'yo para hindi ka masyadong mahirapan sa debate, ha? Alam ko weak ka nagdebate na tayo nung una pero mahinang nilalang ka. At hindi ka lang mahinang nilalang, napakabobo mo, promise. Yan, ngayon mga pre, bigyan po natin ng reaksyon itong isang video dito. Yan, eto patungkol kay
Ping Lacson. Kasi si Ping Lacson po ay gusto niyang ibalik or makabalik tayo sa International Criminal Court. Okay? So, panoorin po natin ang video ito. Baka kung hindi tayo miyembro, hindi tayo makasik ng redress o hindi tayo makapag-complain kasi hindi tayo recognize kung sakali mayroong mga war crimes na nakomit dito nung bansang hypothetical ito na mag-i-invade. Lumulutang din po ngayon yung sinasabing kailangan na po nating bumalik sa ICC after what happened. Especially the lawyers po. And sir, of course. Ako personal ito, opinion, nasagot ko na rito dati. Yung International Criminal Court is the global court for the powerless, meaning court of last resort. Yung kanilang general jurisdiction, ito yung nagdidil sa mga war crimes, genocide, crimes against humanity. Doon nakapokus yung kanilang jurisdiction. And halimbawang ma-invade tayo ng ibang bansa, without referring to any particular country. Baka kung hindi tayo miyembro, hindi tayo makasik ng redress o hindi tayo makapag-complain kasi hindi tayo recognize kung sakali mayroong mga war crimes na nakomit dito nung bansang hypothetical ito na mag-i-invade. So, ako ang personal opinion ko, we should rejoin. Yan! We should rejoin. Yan po ang gusto ni Ping Lacson. Okay? Ano to 1 month ago pa lang tong video na to. Galing sa News 5 ito. Bago po ito. We should rejoin. Para maiwasan na yung mga nakaraang pangyayari na hindi makatao. Tama? Kaya kailangan po natin ito si Ping Lacson dyan sa Senado. Kasi, yan po ang talagang may pusong Pilipino. Oh, at hindi lang may pusong Pilipino, sumusuporta po sa administrasyon. Yun po ang pinaka-importante dyan, sa totoo lang. Ang sumusuporta po sa administrasyon. Hindi po yung kumukontra Kailangan po natin ng sumusuporta para may pagkakaisa at ang mga Pilipino ay hindi naman mahirapan. Kasi yung awayan, pahirap po yan sa mga Pilipino. Lalo na merong isang pamilya na nanghihila pababa sa gobyerno. Sino mang magsasuffer niyan? Yung mga Pilipino po. Pamilyang Pilipino. Bawat pamilyang Pilipino. Kasi nga, yung presidente ng Pilipinas nagpupuko sa trabaho. Yung isa nanghihila pababa dahil naiinggit. Hindi matutuloy-tuloy yung project kasi may harang May proseso man or may progreso man, mabagal. Diba? Tuloy natin. And I limit my answer to my personal opinion na sabi ko Global Court for the Powerless. Ito yung universally abhorred. Dapat po talaga, bakit? Dapat lang po talaga tayo makabalik sa ICC. Alam niyo po kung bakit? Kasi noon sa panahon ni Digong, may mga namatayan. Nagkaso sila, nagsampa sila ng kaso, nagreklamo sila, pero wala pong nangyari dun. Nabasura lang po lahat yun. Ngayon, yung iba, gustong magreklamo sa ICC. Paano magre-reklamo yung mga namatayan ng anak? Hindi na tayong miyembro. Hindi na makakapagreklamo. Mabuti nga, si Trillanes noon, nakapagsampa ng kaso kay Digong sa ICC kasi noon, miyembro pa tayo noon. Buti umabot po si Trillanes. Kasi kung hindi po naisampa yung kaso noon at wala na tayo sa ICC, wala. Nga yung mga namatayan. Wala po silang makukuhang hustisya talaga. Mabuti na lang po si Trillanes umabot bago tayo kumalas sa ICC. Ngayon, yung mga tao na yon na namatayan, nagkaso, wala naman, di naman napansin. Yung iba, nabasura yung mga kaso. Diba? Yung iba, pinagbabantaan, papatayin kita pag nagreklamo ka.
Gusto nilang magkaso o reklamo sa ICC, hindi rin makapagreklamo. Hindi na tayo miyembro eh. Yan po yun. Diba? Crimes committed against a group of people. Binanggit ko na, genocide and so forth and so on. So, yun, very strong ang ano ko rito, we should rejoin. Yun, we should rejoin. Yan po ang sabi ni Ping Lacson. Kaya suportahan po natin yan. Iboto po natin yan. O, si Bam Aquino. Pero sino nga yung kapatid ni Mr. 10,000? Sino nga yun yung kapatid ni 10,000? Cayetano? Cayetano, Pia Cayetano ba yun? Huwag po natin iboto yan. Palitan nyo po yung Cayetano. Ha? Basta Ping Lacson, lahat. Huwag lang yung si Pia, si Villar, si Aimee, wag po yan. Okay? Umanap kayo ng iba na nararapat ipalit dun sa tatlo. Ha? Si Bam, si Kiko, pwede yan. Diba? O sino pa yung gusto nyong idagdag. Pero yung si Pia, malabo po tayo dyan. Diba? So ayun mga pre, boto po natin yan si Ping Lacson, ha? So ayun, at least nabigyan po natin ito ng reaksyon. And sa hindi pa po nakasubscribe sa ating YouTube channel, huwag kalimutang mag-like, share, and subscribe para naman po maging updated kayo sa lahat ng mga uploads natin. And syempre, meron po tayong Facebook page, Ballpoint Man 2.0. Huwag nyo pong kalimutang i-follow yung ating Facebook page. Mag-follow na kayo. Grabe naman itong mga to, oh. Ayaw talaga mag-follow eh. So, eto na. Bago po tayo magtapos sa ating video ngayon, mga pre. Nako, panoorin nyo po ang videong ito. Si Ballpoint Man, hatid ay katotohanan para sa mga Pilipino. Isang Marcos suporta, nagpa-vlog para sa katotohanan at sumusuporta sa PBBM administration. Maraming fake news sa social media, kaya tara na at ating puksain ito. Ballpoint Man, isang vlogger na walang kinakatakutan, basta nasa katotohanan lang. Marcos administration ating ipagtanggol sa angama panirang kalaban ng hihila. Pababa tayo na't magsama-sama pang ipagtanggol ang ating bansa laban sa mga mananakop, mga traidor na Pilipino. Huwag kukonsintihin, dumadami na ang mga mapanirang Pilipino.